So kung naka 5v5 ho kayo, mas madali kasi sasalpak mo lang dyan. Maibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Muli naman po nagbabalik ang inyong lingkod, Daily Mercs. Sa araw na ito maibigan ay gusto ko pong ibahagi naman po sa inyo sapagkat marami pong nagme-message ho sa atin kung pwede daw po gamitin ang Starlink para sa Vendo ho natin. So babalikan ko lang po maibigan na i-explain sa inyo yun pong about po sa Vendo. Kasi yung Vendo na binebenta ho natin ay pwede ho ito sa Wi-Fi 5, Easy Wi-Fi, LPB, at saka sa Pisofy mga kaibigan. So nga pala, i-shoutout nga po pala natin lahat po ng atin pong mga member ng pa-shoutout sa atin pong YouTube channel na kung saan ay makikita ho natin sila sa screen. Again mga kaibigan, sila po yung mga sumusuporta sa atin pong YouTube channel at sila po ay nagbibigay ho sa atin ng 99 pesos monthly. Yun po yung isa sa paraan na nakakatulong po sa atin pong YouTube channel. O nga pala maibigan, kung gusto nyo pong bumili ng atin pong Vendo, meron ho tayong binibenta sa atin pong Facebook store. Ito po yan maibigan, bisitahin nyo lamang po. Highly Davor, green background. Tapos meron din po tayong Shopee store na pwede nyo pong bisitahin maibigan. Highly Computer Center, ito po maibigan. Meron ho tayong Vendo, Vendo, tarpaulins, at marami pa pong iba na pwede nyo pong bilhin sa atin pong Shopee Store. Ang link po maibigan ay nasa baba ho ng atin pong video. Bisitahin nyo naman po maibigan. At nang sa ganun ay makakatulong din po kayo sa atin pong YouTube channel. So ngayon maibigan ay diretso na ho tayo. Ito na po yung diagram na ipapakita ko sa inyo about po sa Starlink na kung saan ay nagtatanong sila kung pwede ba daw gamitin yung Starlink para sa Vendo. So ito maibigan, pwede po siya gamitin. Pero again, hindi mo magagamit yung Vendo. Ito yung Vendo maibigan. Ito. Yung mga Vendo, hindi mo siya magagamit kung wala po kayong main piso Wi-Fi. Ito po yung main piso Wi-Fi ho natin. Lagyan ho natin ng main piso Wi-Fi mga kaibigan. Para po makita ho natin. Ayan, main piso Wi-Fi. So, magkaiba ho ang main or piso Wi-Fi mga kaibigan kaysa sa Vendo. Kasi marami ho tayong mga kaibigan dyan na bumibili ng Vendo sa atin pong Shopee Store. Akala kasi nila, kasi mura, akala nila pwede na siya gamitin sa piso Wi-Fi, no? Pero hindi po ganun mga kaibigan. Kasi yung Vendo, extender lamang po yan ng ating coin slot dito po sa main piso Wi-Fi ho natin. So, okay, balik ko tayo mga kaibigan. So, pwede po siyang gamitin yung Starlink. Ito po yan, Starlink. Pero, dadaan muna tayo diretso po sa atin pong piso Wi-Fi. Ito po yung piso Wi-Fi ho natin. So, pwede na pong diretso po yan. May mga kaibigan kasi tayo na 1 year na ilang buwan na gumagamit ng Starlink na wala naman pong ginagamit na Hex or Microtech. So, hindi naman po na-block ang kanilang account at saka stable din naman ang kanilang Vendo. Yun kung isa lang po yung ginagamit natin para sa atin pong Starlink. Halimbawa po ganito mga kaibigan. So, meron tayong isang piso Wi-Fi, tapos meron po tayong Starlink, pero pwede na po yan diretso po sa atin pong isang piso Wi-Fi kasi isa lang po yung atin pong ginagamit. Kung halimbawa lamang po, isa lang yung atin pong ginagamit, di na po natin kailangan pa ng Microtech or Hex mga kaibigan. Pero pwede din po nalagyan natin ng Wavelink dito or Microtech, depende po sa budget ho natin. So ito mga kaibigan, yung Vendo natin, ito po yung atin pong directional. Halimbawa po, kasi gusto natin na Vendo, di ba? So mas maganda kasi kung naka-Vendo tayo, naka-directional ho tayo. So itong isang directional dito, ito yung antena ng main piso Wi-Fi mo. Halimbawa, ang piso Wi-Fi mo ay Easy Wi-Fi. Yan. Halimbawa, Easy Wi-Fi. Gusto mong lagyan ng Vendo doon sa kabilang kanto. So, ang layo niya ay nasa 50 to 100 meters. Palagay lang natin mga kaibigan. So, ano yung gagawin natin para makombine yung atin pong Vendo? So, wireless po kasi yung Vendo mga kaibigan na atin pong binebenta. Kasi kadalasan po ay hindi pa po gumagana yung
LAN. Sa Easy Wi-Fi, hindi ako sure pero parang wireless pa ata. At saka sa LPB din mga kaibigan, ay sigurado din po ako na wireless din po ang LPB. At not sure sa Pisofy kung mayroon na po bang LAN base ito mga kaibigan. So, ito yung sub-vendor natin. Ito. So, meron kasi siyang naka-built na Wi-Fi. So, siya na yung magko-combine dun sa antenna natin. Itong antenna. Naka-wireless siya. So, meron po siyang limit. Makikita nyo po sa video ko. May video po ako maibigan kung paano po mag-combine. Nasa baba ho ng atin pong video yung link. Kung magtatanong ho kayo, ganyan po ang pag-combine. So, nasa limit po siya. Makikita din po sa video mga kaibigan. Doon ko na lang po i-explain o doon na lang po ninyo tingnan. So, nasa 100 meters away, yung paglagyan mo sa main vendor mo, kayang-kaya po yan mga kaibigan. Lalong-lalo na kung directional yung gamit ho natin. Pero, kung halimbawa naman po ay 100 meters away yung paglagyan mo, tapos meron pong mga puno dito, ayan, lagyan natin dyan, may mga puno na nakaharang, or may bahay po dyan na nakaharang, ayan, ibig sabihin, na-block po yung atin pong antenna dun sa target natin na sa vendor. So, wag ho nating asahan na maganda po yung pag-combine natin or hindi ho mag-i-error kasi na-block na po yan mga kaibigan eh. Hindi po yan tatagos ng dalawang pader yung atin pong antenna. Kaya nga po, depende din po yan sa location na atin pong paglagyan ng atin pong sub-vendor. Kung halimbawa lang naman na dito yung bahay, ito yung puno, nakita mo naman na pwede or wala pong magiging harang dun sa paglagyan natin, halimbawa open area, ayan, pwede po yan mga kaibigan. Maganda po ang signal na makukuha natin dyan. Yun nga, again, kung may mga harang, syempre mag-expect ho kayo na hindi po talaga maganda yung performance ng atin pong sub-vendor. So, yan yung isang problema kasi sa lugar ay meron ho talagang mga harang, di ba? Siguro mayroon ding mga open area. Depende na din yan sa lugar, mga kaibigan. Kayo na po yung bahala. Pero ito talaga yung una na madali para sa atin kapag gagamit ho tayo ng sub-vendor. So, tanong ngayon, bakit gagamit pa tayo ng sub-vendor? Kasi ang sub-vendor, mga kaibigan, ay mas mura po siya kaysa dito sa atin pong main piso Wi-Fi. Mas mura siya, tapos mas madali din po siyang i-combine. Pero depende din po yan sa lugar nga po. Yun po yung sinasabi natin. Kung meron man pong tawag dito, marami na pong piso Wi-Fi, naapektuhan po kasi yung antenna natin mga kaibigan di ba? Kung traffic, medyo traffic yung frequency doon sa area, crowded na ng mga antenna, so yan yung isa sa mga dahilan na magkakaproblema. Pero make sure na maganda yung area na paglagyan natin ng sub-vendor bago ho tayo bibili ng sub-vendor. Ito. Okay? So ngayon, ang tanong naman nung iba, paano naman kung malayo po yung paglagyan? Halimbawa, hindi po 100 meters. Halimbawa, 1 kilometer po itong sa baba, mga kaibigan. Halimbawa, nasa 1 kilometer. Ayan. Ano yung gagawin natin? Ito sa diagram, mga kaibigan, nakita nyo naman po. Kung halimbawa po ay malayo, nasa 1 kilometer or nasa 500 meters away, kasi di na po yan abot ng antenna natin, gamitin nyo naman po, na po yung Mediacon to Mediacon. Fiber cable na po mga kaibigan. Kung magtatanong ho kayo kung paano, meron din po tayong video sa baba ng ating video. Hanapin nyo lang or click nyo lamang po at bisitahin ho ninyo. So, kasi nga po, hindi siya aabot. Ang gagawin natin, i-extend natin yung antenna natin na gamit po yung atin pong fiber cable. So, lalagyan natin dito ng isa pang directional or anumang antenna na gusto ninyo malapit dun sa vendor natin para makombine natin siya, makonect natin tong sa vendor natin na pangalawa dito sa main piso Wi-Fi ho natin. Okay? Kasi yung pong sa vendor kasi mga kaibigan, nagdepende po siya sa main vendor ho natin. Magtatanong ho kayo kung bakit walang internet nung naghulog ka sa sa vendor tapos walang internet. Mga kaibigan, hanapin nyo, wag mo nyo pong hanapin sa vendor. Kasi hanapin nyo po yan sa connection ho ninyo, antenna, sa wire ho ninyo, sa main piso Wi-Fi. Kung magluloko man po yung atin pong sa vendor, mga kaibigan, siguro sa coins po yan, magkikredit,
walang credit, ganyan yung problema ng subvendo kung mararanasan natin kung may mga problema. Pero kung problema naman ay internet, wala pong internet yung subvendo natin. Extender lamang po ito. So yung hanapin natin na problema na internet dito po sa ating main piso wifi. Ito yung may problema, hindi po yung subvendo mga kaibigan. Okay, balik tayo sa baba mga kaibigan. Ito yung diagram. Napakadali lamang pong anuhin yan mga kaibigan. Napakadaling kopyahin, di ba? Okay, so yung main subvendo natin, halimbawa, ito po ay nakalagay ko lamang po yung switch. Kasi meron pong VLAN. Meron ko kasing naka-VLAN na na main window, tapos yung antenna is VLAN din. So, ang gagamitin natin dyan is switch hub. Mas madali kung ganun, naka-VLAN, naka-switch hub, kasi ilalagay lang natin dito yung cable nung isang antenna papunta doon sa 1 kilometro. Ito namang isa, ito, pwede diyan natin ilalagay sa switch naman po para dalawa yung antenna mo. Or kung mag-a-add ka pa, meron pang available po dyan. Pero kung hindi naman po siya, hindi po siya naka-VLAN, pwede din naman na hindi naka-VLAN. Pero itong switch natin, i-connect natin yan doon sa atin pong USB to LAN. Ito, USB to LAN, tapos dyan na po yung atin pong mga antenna. So, halimbawa, ito po ang pangalan ng antenna na ito ay Highly Piso Wi-Fi. Ang tanong naman, ito bang sa 1 km, pwede bang baguhin? Pwede kasi malayo po yan. Maliban na lamang kung yung vendo mo o yung antenna mo is malapit lamang. So, ang gagawin dyan is same dapat yung pangalan. Pero kasi malayo, pwede na yan na baguhin. Okay, so kung halimbawa naman po ay hindi po siya naka-VLAN, mas madali din kung ito yung gamitin. Halimbawa, naka 5v5 po kayo, ayan, naka 5v5. So, kung naka 5v5 po kayo, mas madali kasi sasalpak mo lang dyan, papunta doon sa antenna. No need na gawin mo itong VLAN kasi yung VLAN natin is nandito po siya sa router. Wala na po dito sa antenna natin. Yung kanina na lamang, para hindi ko kayo malito, ang sinasabi ko lamang po is kung yung vendo ninyo ay naka-VLAN, yung antenna, switch, hindi naka-VLAN switch, ito yung bridge papunta dito sa main. Ayan mga kaibigan, ito yung gamitin natin. Pero pwede din na hindi naka-VLAN kung idadirect mo ang switch doon sa USB to LAN. Again, mga kaibigan, na yung sinabi ko kanina. So, yun yung ibig kong sabihin. Ngayon naman, kung naka-Microtech kayo na naka-VLAN, madali din sa inyo. Kasi isasalpak nyo lang bang po dyan, papunta doon sa 1 kilometro. So, ayan. So, dalawa yung options na atin pong pipiliin. Okay, dalawa yung solusyon ng ating problema. Kung hindi abot ng 100 meters, yung sa vendo natin kasi may harang nga po dito sa gitna na bahay, pwede mong gamitin yung Mediacon to Mediacon. Ayan, lagay mo dyan, papunta dun sa bahay or sa location na ilalagay mo kahit 100 meters yan. Pwede mong gamitin yung 1 kilometer. Lagay mo dyan yung isa pang antena. Kung aabot, magka-ano man sila kasi napakalalapit po ng 100 meters, dapat same po yung pangalan ng antena na gagamitin. Okay? So, again mga ibigan, wireless din po. Kahit nasa malayo yung sa vendo, wireless din po yan. Hindi po yan magiging LAN-based kasi wireless po yung binibenta natin. Maliban na lamang kung makachamba kayo kung meron po bang LAN-based mga ibigan. So, yun po yun mga ibigan yung pong atin pong ibabahagi sa inyo. Binahagi ko lamang po yung katanungan ng ating mga ibigan na pwede bang gamitin yung Starlink para sa vendo. Pwede mga ibigan. Basta may main PC Wi-Fi ho tayo. Again, mga ibigan ha, kung kayo po ay baguhan pa lamang sa atin pong YouTube channel, huwag ho nyo kaligtaan na mag-subscribe, mag-like ng ating video, mag-share ho ng ating video mga ibigan, at bisitahin nyo po yung link na nasa baba ho ng ating video. Bisitahin nyo po lahat yan kasi mga legit store po yan mga ibigan, at bisitahin nyo yung mga video tutorial natin about po sa pag-setup ng ganito pong setup mga ibigan sa Vendo Starlink. Again mga ibigan, magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.